I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Meron tayong upload pages updates. So, di ba, sabi nila, ito si Jose Cabral, dating Jose Cabral. Pag-aari niya yung Aeon Hotel. Kanya lang, bininta daw niya kay Eric Yap. Pero hindi po totoo yun mga kababayan. Bakit? Ito, basahin ko po sa inyo. Hindi lang yan. Nako. Daming mga twist na lumalabas tungkol sa kanya. Nako. Stress sa kanyang work, stress sa kanyang kinasasangkutan, stress sa kanyang mga ari-arian, maiimbargo ng gobyerno, lalong ma-stress sa kanyang love life. O, hindi kayo naloka. But anyway, shout out sa mga Marcos Loyalists, supporters Filipino, and OFW. Kumusta po kayo? Today is December 23, 2025. Advance Merry Christmas sa inyo mga beswa. But anyway, sabi po ng bilyonaryo dito mga kababayan. Ang bilyonaryo, Department of Interior and Local Government, which is ang DILG Secretary John Vic Remulla said, they are in a position of documents indicating that the late Department of Public Works and Highways under Secretary Mayor Catalina Cabral and Eric Yap was allegedly linked to the ownership of the hotel where Cabral stayed shortly before her death. Oh, wow. Grabe, no? So, ibig sabihin, mga kababayan, hindi 100% na ibininta kay Eric Yap. Wow. Remulla says, document prove Cabral Yap on Aeon Hotel. Woo! Di kayo naloka. Grabe, So, sa madaling salita, magkasusyo pala. Incorporation ba? Incorporated ba yan? Lumalabas ang katotohanan. Pero guys, yung mga ari-arian na yan, maiimbargo po ng gobyerno yan. Kahit namatay ito si Jose Cabral, walang sinasanto ang batas. Pira po ng mga taong bayan yun. Kaya dapat lang na kumpiskahin. Walang walang exempted dito guys. Hindi porke namatay ganito na lang. No, hindi. Ayan malinaw dito. Kasi ang lumalabas, dati pag-aari niya, bininta niya kay Eric Yap. Yun pala. Kasyusyo. Sabi pa dito ni John Vic Remulla guys, sekretary ng DILG. Sabi niya pa dyan, sabi niya pa dito, we have the papers to prove that she was the beneficial owner of the hotel. Hindi ka pwede magsinungaling. Kasi ang pamahalaan kayang tuklasin ang mga ari-arian mo. 'Di ba? Minsan dapat iniisip din nila 'yun hindi na kailangan i-deny. Kasi mayroon tayong NBI, mga investigador. It was put in the name of her partner and transferred to the business associate of Eric Yap. Mr. Yap is also believed to be the beneficial owner of the hotel. 'Di ba? Ay nako, andaling magsalita na, I was the owner. Pero this time, bininta sa isang, sa isang tao. Pero at the end of the day, malalaman din pala ang totoong, ang ibig sabihin ng malalaman ang katotohanan na, 'di ba magkasusyo pala sila, di kayo naloka. Ano ba naman ang palagay mo sa gobyerno? Anga-anga or BOBO na walang alam, hindi marunong mag-imbestiga? Hello. 'Di ba mga kababayan? 'Di ba? Totoo naman 'yun, no? Kaya mahirap mag-deny kasi lalo na pag ninakaw mo 'yan,
sa kaban ng bayan, ay wala kang ligtas dyan, guys. Sa totoo lang. God is watching us. Maghanap ng paraan ng Panginoon para mabunyag lahat. Totoo yun. Ayan po ay nakalagay sa 10 Commandments. Bawal magnakaw, sa totoo lang. Alam niyo, sa totoo lang, sa nakikita ko dito, lahat yan ma-embargo. Lalo na ito si Eric Yap. Mauunang makulong ito. For sure yan. At pareho silang issue ni Cabral, sangkot. So ngayon, pag yan kasosyo niya si Eric Yap, so ibig sabihin, malakas po ang koneksyon niya talaga dito sa mga Duterte. Dahil siya po ang nag-confirm na si Pulong Duterte na nakakuha ng 51 billion. Ngayon guys, i-connect nyo. Connect the dot. Dahil alam po natin si Eric Yap, di ba magkaibigan yan? Si Pulong? Di kayo naloka. So, malalaman po rin natin yan sa susunod na mga panahon or time, yung dots na yan na magkukonek sa mga taong sangkot, di ba? Grabe. So sabi ko nga, very stress ang kanyang kaisipan. Hindi niya alam kung saan na siya pupunta, hindi niya alam kung ano ang solusyon na gagawin niya. Mahina ang kanyang diskarte sa buhay. Magaling lang siya magdiskarte kung paano magnakaw, 'di ba? Pero yung magsolusyon sa problema niya dahil super stress na siya, mayroong isang paraan para mawakasan lahat ng problema niya. Ayun, pagkitil niya sa buhay niya, di ngayon wala na siyang problema. Pero ang problema ngayon is pagdating ng panahon, pag bumalik ang Panginoon, siyempre, saan siya pupunta? Alam nga naman sa langit, natural sa impyerno. 'Di ba? Ang laki ng kasalanan na ginawa niya kaya. So, hindi lang stress sa kanyang work, hindi lang stress sa kanyang issue na kinasasangkutan, dahil masasabi natin dito is nagnakaw siya sa kaban ng bayan. Ang daming ari-arian dito, guys. Sa totoo lang, hindi lang 1 million, billion. Dahil dyan, stress siya sa pag-ibig. Ito, praying itinanggi ng isang flood control contractors. Yan sa Baguio City, ang kumakalat na balitang may romantikong relasyon sila ni dating Department of Public Works and Highway, which is ang DPWH under Secretary Maria Catalina Cabral. Wow! Ayan, unti-unti nang lumalabas. Ito yung tinatawag natin, karma is real. 'Di ba? 'Di ba may asawa yan, guys? 'Di ba? So, ay, nako, kalakaran sa mundo ang mga bit. Kahit may asawa, hindi kontento. Parang ganun ang dating. Well, I'm not saying I'm perfect. Because, guys, ang lahat ng tao sa mundo are not perfect. Nagkakasala tayo. 'Di ba? Nagkakasala tayo sa buhay natin, pero na dapat din ang pagkakasala na yun, hindi mo nababalikan. Pwede ka naman magbagong buhay, 'di ba? At alam din po natin, nasa 10 Commandments po yan, na bawal mga liwa sa asawa. Dahil mayroong consequence na may kapalit na kaparusahan. So, dahil dyan, nagbuhol-buhol na ang problema ni Jose Cabral. Ayan, ang resulta ng lahat ng kanyang ginawang kasamaan. Kung totoo man ito, nangaliwa, mayroong kabit, tapos plus, yung kinasasangkutan niya pag nakaw sa kaban ng bayan, diba dubli-dubli ang kasalanan niya. So ano po ang sagot doon sa mga ginagawa niyang kasamaan? Diba? Kaparusahan mga kababayan. Maraming paraan paano ka paparusahan ng Panginoon. Either mamatay ka na lang, magpatiwakal ka na lang, masagasaan ka, o kaya mabigti ka, or sa pamagitan ng baril. Lahat ng dami 'di ba? So, I think, ang kaparusahan sa kanya ng Panginoon is kinitil niya ang buhay niya. Ayan Baguio kontraktor, itinangging jowa ni Cabral, di kayo naloka. Kaya siguro tumakbo siya sa ito in my own thinking lamang, guys. Kaya nga siguro sa sobrang stress niya, pumunta ng Baguio, baka sakaling kumuha ng advice from someone else or sino man, 'di ba? Grabe din talaga ang investigasyon ng buhay ng mga ganitong klaseng tao,
alalahanin nyo, mayroon tayong NBI, PDEA, PNP, kami, DOJ, Ombudsman, ICI, naka po, malalaman at malalaman ang totoo. Oh, ayan guys, ano po ang kapalagayan nyo? Ay, gumawa tayo ng kabutihan sa sarili natin, sa kapwa natin, sa mata ng Diyos, para maraming blessing na dumating at hindi tayo masasadlak sa anumang kasamaan. Pag gumawa ka ng kasamaan, itudo mo ng itudo, time will come. God will punish you. O, di ba? In so many ways. O, di ba? Anong klaseng paraan? Maraming paraan. Paparusahan ka talaga ng Panginoon. Matakot kayo talaga sa Diyos, guys. Madali lang magnakaw. Lahat gagawin mo. Masarap sa una, pagdating sa dulo, either makulong ka or sementeryo. Ganun lang po yun. So yun mga best, kayo nang balang humusga, magkomento. Dagdagan yung mga sinasabi ko sa comment section. Thank you for watching. See you again my next upload. Bye 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 and baboos. And God bless Philippines. See you again mga kababayan. There's more.